with the President for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, oh, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Mm-hmm. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit na tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pinipressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Tapos, i-release, saan gagamitin? Gagamitin nila pambibigay ng ayuda? O gagamitin nila sa mga proyekto para makuha na nila yung kanilang mga komisyon? Ah? Di ba? Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Hindi. Yeah. But sir, Okay, ang sabi nila sa akin, Ito para sa akin di ba may mga issue na lame duck na ang President Bongbong Marcos? Lame duck na. Pinag-uusapan yan sa social media, sa mainstream media, pati tinanong pa yan kay Castro. Yung sinasabi, lame duck na, si BBM, okay. Parang dito, ang nangyayari, ito basa ko lang ito parang ang nangyayari, hindi lame duck, pinalalabas nila, hindi lame duck, si BBM, ang may kasalanan ng lahat, si Tambaluslos. sabi nila sa akin, nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So nag-report ako kay Presidente, sir, kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pinipressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin, Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. and yet the first person to sign the impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir, na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Kaya nga yun nga ang sinasabi, di ba? Paano nyo sasabihin, paano nyo masasabihin, putang, ilabas mo nga yan! Ito paano mo sasabihin na walang kinalaman o ayaw ni BBM yung impeachment na yan? Putang ina, nanguna pa sa pagpirma si Sandro Marcos. Tapos pinalalabas nila noon, may sarili siyang pag-iisip kung ano makakabuti sa bayan, yun ang gawin mo. Putang ina, hindi ka man lang hindi ka man lang kumontra, hindi mo man lang inutusan yung anak mo kung totoo talaga yung sinasabi mo na ayaw mo yung impeachment na yan, animal ka. Tangina, ano kayo, naglilinis na kayo ngayon? Oo, kanya-kanya na kayo ng linis? Para hindi masisi sa'yo, para hindi masabing lame duck ka na?